Hello guys, this is Ray of Inks and Clouds Tattoo Studio, and for today's video ay may home service tayo. 3 days yung home service natin sa Iloilo, kaya kailangan nating mag-impake ng ating mga gamit. So tara, samahan nyo ako sa session na to. Sa pag-i-impake nga ng gamit ay nagpapatulong ako kay Mrs. para mas mapadali yung trabaho namin. Mas maganda kasing may teamwork kayo para mabilis matapos yung isang trabaho. Maganda rin na may tumutulong sa'yo para wala kayong makalimutan na gamit. Pero pagdating sa mga inks at sa mga karayom, ay ako na talaga yung nagpe-prepare nito. Kasi ako lang naman yung nakakaalam ng gagawin kong design at kung anong mga karayom ang gagamitin ko. So fast forward tayo guys, at tapos na mag-impake ay yun, walis na kami. Pagdating namin sa hotel ay iniwan lang din namin yung mga gamit namin. Tapos pumunta na kami sa bahay ng ating kliyente. At pagdating nga sa bahay ng kliyente ay wala na kaming inaksayang oras at nag-start na kami sa aming session. Ang session natin ngayon ay more on tattoo enhancement sa isang full sleeve na oriental. So bali ang old tattoo ni sir ay hindi ako yung gumawa at pina-enhance lang talaga sa atin ito. May mga part kasi na hindi nagustuhan ng kliyente yung pagkakagawa at may mga part din na hindi masyadong matingkad yung kulay. Meron ding mga designs na gustong papalitan ng kulay ng ating kliyente. May mga gusto rin siyang ipatanggal na design. So sa umpisa, akala ko talaga is konti lang yung gagawin namin ng enhancement sa sleeve ni sir. Kaya siya yung inuna ko sa first day namin. At ang first day kasi namin ay medyo limited lang din yung oras kasi 7 PM na kami nag-start. And I think mga around 5 AM din kami natapos ng umaga. So bali yung ginagawa ko ngayon is second day na to. Hindi kasi kami nakapag-video sa first day. Gawa nga na iniisip namin yung privacy din ng client. Pero sa second day sila na din mismo na nagsabi na okay lang naman mag-video kami. So ayun, nagkaroon tayo ng chance na makapag-video. At syempre kung may video, may gagawin na naman tayong content. So bali yung second day natin ay dalawang tao yung tinatuan natin, si sir na ginagawa natin ngayon at yung kanyang panganay na anak. So bali from 12 noon hanggang 5 PM yung ginawa natin ay tattoo enhancement pa rin sa kay sir. And isa sa mga in-enhance natin sa part ng tattoo ni sir ay etong lotus na tattoo niya. Kung manonotice nyo sa unang part ng video natin, ang kulay ng lotus na to ay kulay blue. So pinapalitan ito ni sir ng kulay na purple. So sa pagpapalit ng kulay, kailangan mo maging aware na hindi lahat ng kulay ay pwede mong gamitin, lalo na yung mga light colors. So ang ginawa namin dito, pinalitan namin ng purple kasi yun yung gusto ng client at fit naman siya na ipang palit sa old na kulay ng tattoo ni sir. Kaya naman kasing takpan ng kulay na purple yung kulay blue. And after nga namin mapalitan ng kulay yung lotus na to, ay tinigil na muna namin yung tattoo enhancement. Kasi pag tinuloy namin, baka hindi ko na matatuan yung panganay niyang anak. So ang ginawa namin, tinigil namin to. And nag-plan na lang kami na babalikan ko na lang siya. Dahil hindi nga namin natapos yung tattoo enhancement sa kanyang kamay, marami pang kailangang i-retouch. So ang mangyayari ay maglalaan na lang si sir ng another day na babalik ako sa kanya para tapusin ang aming tattoo enhancement. And nang tumigil nga kami ay sinunod ko na kaagad yung kanyang panganay na anak. At ang kanyang design naman ay isang black and gray na front piece. So kung manonotice nyo ay may mga old na tattoo na ang ating kliyente, and ang ginawa natin ay dinagdagan na lang natin ito
para mabuo yung front piece niya. So after nga ng enhancement ay ang ginawa ko yung ibon, kaso nga lang hindi natin na video yan. Gawa nga ng nalobat yung phone natin sa mga panahon na yan. Pero sa pagkakatanda ko, ang ibon na yan ay ginawa namin from 6 PM up to 6 AM. So dito nga ako talaga bumilib sa batang to. Gawa nga ng pag sinabi mong front piece ay sobrang sakit talaga niyan. Lalo na sa tiyan na part. So ang nangyari sa session namin ay parang hindi siya nasasaktan. At sa totoo lang ay nagawa niya pa talagang matulog. So masasabi ko talaga na matibay talaga tong kliyente natin ngayon. And mas nag-enjoy lang din talaga ako sa paggagawa ng piyesa na to. Gawa nga ng nakagawa tayo ng sarili nating piyesa. Ang design ni sir ay kinostomize ko lang din base sa kanyang kagustuhan. So after ko nga mag-customize ng design, sinend ko sa kanya yung possible na maging outcome ng kanyang tattoo. And so far, naging agree naman siya. And nagkasundo naman kaming dalawa sa design. So, ayun, ginawa namin. And for the information sa mga tattoo artist na mga nanonood, ang black and gray mixture natin ay nilalagyan ko ng white ink. So kung manonotice nyo, parang iba yung dating ng black and gray na to. Hindi siya yung tipong classic na black and gray. Pero hindi rin siya nagiging actual na gray talaga. Yung opaque na tinatawag nila. So siguro gagawa na lang din ako ng another video sa susunod kung paano gawin yung mixture na to. Para kung magustuhan nyo ay pwede nyo ring gayahin. So bali sa last day ng session namin ay nag-start kami ng 12 noon at natapos kami dito ng 6 AM. So sa part na to ay medyo natagalan nga kami. Gawa nga ng medyo pagod na rin at medyo nasasaktan na rin yung kliyente natin. Dahil nga wala masyadong tulog. And of course, pag wala kang masyadong tulog, ay hindi na kondisyon yung katawan mo. At kung hindi na kondisyon yung katawan mo, ay maaari ka na makaramdam ng mga sakit-sakit kung tinatatuan ka. At syempre, sa part ko, wala rin ako masyadong pahinga. Kaya may mga time na inaantok na ako habang ginagawa yung session namin. So ang ginagawa ko pag ganyan ay nagbi-break ako para makarecover sa antok and konting pahinga para magawa natin ng maayos yung ginagawa nating piyesa. And after nga ng napakahabang oras ay natapos rin natin ng maayos ang ating piyesa. And so far nagustuhan ito ng ating kliyente. Sobrang saya naman ng ating kliyente. At the same time, nag-enjoy ako sa piyesa na to at nagustuhan ko rin yung naging resulta nito. Sa may mga katanungan po ay maaari kayong mag-message sa aking Facebook account na Rayjan Sarino or di kaya sa aking Facebook page na Inks and Clouds Tattoo Studio. Maraming salamat po sa patuloy na panunood sa ating mga video. Hanggang dito na lang po. Paalam!